Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Talagang pinagpala tayo ng ating Diyos kasi mahal niya tayo. Lalo-lalo na pinagkalooban na naman niya tayo ng isang pagkakataon para makinig na naman ng kanyang salita. Pero bago ako mag-umpisa ng aking sharing mga kapatid, anyayahan ko lang kayong manalangin tayo. Hingi tayo ng guidance, ng protection, ganun din ng wisdom and knowledge sa ating Diyos para lubusan natin maintindihan itong ating pag-aaralan ngayong umagang ito. So, magsiyuko po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig na naman ng iyong sasabihin ngayong umagang ito, Lord. Kaya Lord, I pray na muli mo kami samahan, turuan at gabayan. Buksan yung aming puso at isipan para lubusan namin maintindihan yung aming maririnig, mababasa ngayong umagang ito na galing po sa iyong salita. Turuan mo rin po ako, Lord, samahan para lahat ng aking mga sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Salamat po dahil sabi mo po sa iyong salita na 2 o 3 na nagkakatipon, naroon ka sa kalagitnaan. Kaya we believe, O God, na narito ka po sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po. At kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago at iba ko pa i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Ngayon mga kapatid, mag-share na naman ako dito po sa aklat ng Salmo o Book of Psalms. Pero nandito po ako sa 116 ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. At dito po may pamagat po ito sa 116, papuri ng taong muntik ng mamatay. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 8 hanggang 10. Kaya kung meron po kayo diyang Bible, buksan niyo po mga kapatid. Ulitin ko, Psalms 116 verse 8 hanggang 10 po yung aking i-share sa inyo na aking devotion. Doon po ako dinala ng aking devotion ngayong umagang ito. Ito nga po ay patungkol doon sa kanyang mga pinagdadaanan sa sinabi pa nga dito dun sa pamagat na papuri ng taong muntik ng mamatay. So sa dami ng pinagdadaanan niya ay marami nang nangyari sa kanya. At pero lumalapit siya kay Lord. Nagsasabi siya na, sabi nga sa verse 4, basahin ko lang. Kaya nagpray ako, sabi ko, please Lord, ayoko pang mamatay. Sabi niya dito yan sa verse 4. Verse 5, matuwid si Lord at sobrang maawain. Talagang mabait ang Diyos natin. Si Lord ang nag-iingat sa mga kawawa. Nire-rescue niya ako nung sabi rito, ni-rescue niya ako nung delikado na ang lagay ko. Sabi sa 7, sabi ko sa sarili ko, relax, huwag kang matakot kasi mabait si Lord sa iyo. Yan yung dapat natin sinasabi mga kapatid. Mabuti kasi ang Diyos, mabait si Lord. Mapagpatawad, maawain ang ating Diyos. Kaya kung ano man yung mga nagawa nating mali, kasalanan, ng mabigat man o hindi, dahil ang kasalanan ay kasalanan. Konti man ito o marami, maliit man ito o malaki,
kasalanan pa rin nun. Ano po, kaya wag natin sinasabi na maliit lang naman, konti lang naman yung nagawa ko. Yun pa rin po ay kasalanan. Kaya dito nga, sa aking binasa, sabi ko sa sarili ko, relax, huwag kang matakot kasi mabait si Lord sa iyo. Mabait si Lord sa atin. Ano po? Kaya ano man yung suliranin, pinagdadaanan natin, pwede natin ilapit kay Lord. Ihingi ito ng tawad. Pakumbaba tayo, lumuhod tayo, lumapit kay Lord. At siguradong patatawarin na tayo. Kasi nga, mabait si Lord, maawain si Lord, mapagpatawad si Lord, at mapagmahal ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung pinagdadaanan natin, lapit tayo kagad kay Lord. Una na yung paghingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Tapos hingi tayo ng tulong sa ating nararanasan. At sigurado kung makikinig siya at sasagutin niya yung ating panalangin sa kanya, mga kapatid. At dito nga po sa aking devotion, dito po sa verse 8 hanggang 10, makinig po tayo. Niligtas ako ni Lord, hindi ako namatay. Pinatahan niya ako sa pag-iyak, di niya ako hinayaang bumagsak. Verse 9, mabubuhay akong kasama si Lord sa mundo ng mga buhay. At verse 10, di nawala ang faith ko kahit sinabi kong durog na durog ako. Yan ang sabi niya, mga kapatid. Ano man yung napagdaanan niya. Sabi niya, di mawawala ang faith, di mawawala ang pananampalataya niya, mga kapatid. At dito nga po pala ako nagbasa sa ang Biblia Pinoy version po. Salamat sa salita ng ating Diyos. Niligtas ako ni Lord, hindi ako namatay. Pinatahan niya ako sa pag-iyak, di niya ako hinayaang bumagsak. Kahit talagang pakiramdam natin sa ating buhay na talagang bagsak na tayo. Hirap na tayo, lungkot na lungkot. May mga nasasabi pa nga tayong, ubus na yung luha ko, wala na akong iiyak, hirap na ako. Ganyan. Pero dito, sinasabi nga sa verse 9, mabubuhay akong kasama si Lord sa mundo ng mga buhay. Mabubuhay ako. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Iingatan niya ako. Poproteksyonan niya ako. Gagabayan niya ako. Yung panalangin ko, sasagutin niya. Yung kahilingan ko, tutugunin niya yan. Ibibigay niya yan sa akin. Kasi nga mabuti ang Diyos. At verse 10, di nawala ang faith ko kahit sinasabi kong durog na ako. Ito, napakaganda nito, mga kapatid. Kasi nga, maraming mga taong nawawala na ng pag-asa. Maraming mga taong sumusuko na sa buhay at humahantong pa ang iba sa suicide. Humahantong pa sa kung mga ano-anong mga bagay. Mga kapatid, may mga ginagawa pa ang iba na yun nga, yung nagiinom, nagpupupuyat, sobrang lasing, hindi kumakain, humahantong pa to sa pagdodroga, at yun nga sabi ko, humahantong pa sa suicide o yung pagpapakamatay dahil sobrang stress, yung anxiety talagang matindi na dahil nawala na ng pag-asa. Pero dito tinuturo sa atin kahit durug na siya, hindi nawala yung faith niya, hindi nawala yung kanyang pananampalataya. At yan din ang tinuturo sa atin ngayon. Yan ang pinapaalala sa atin na anuman ang mangyari, anuman ang pinagdadaanan natin, huwag mawawala yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi man lang umiidlip, nakatingin siya, nag-aantay siya nang merong lalapit sa Kanya at hihingi ng tulong. Inaantay niya tayo, mga kapatid. Siya ang gumawa sa atin. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang tatay natin na pwedeng lapitan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong lumapit sa ating Diyos. Kaya kung ngayon nararanasan natin na marami tayong problema, marami tayong isipin, marami tayong kinaharap na sabihin na natin mabigat talaga, nakagaya ng sabi rito na durug na siya, tinuturo sa atin huwag mawawala yung ating pananampalataya sa Diyos.
may mawalan mang mga bagay sa atin, may ibabalik pa yan. Pero yung pananampalataya, huwag natin iwawala to sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating buhay. Dahil ang pananampalataya ay napakahalaga sa bawat tao. Lalo-lalo na sa ating mga mananampalataya, sa ating mga believers, sa ating mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Dapat yan na yung pinangahawakan natin. Yang pananampalatayang yan. Yan ang dapat nating iniingatan. Pinapalago, hinihingi na dagdagan ng Diyos yung ating pananampalataya. Dahil lahat tayo ay daranas ng iba't ibang mga, sabihin na natin, kabiguan, kakulangan, yan yung mga daranasin natin, sakit, di ba po, yung mga sakit at karamdaman, pagdadaanan natin lahat yan habang nandito tayo sa mundong ito, pagdadaanan natin ang lahat ng yan. Hindi lalong-lalo na yung mga hindi pa lubusang nakakakilala kay God, yung mga taong hindi pa nakakapagbasa ng Biblia everyday, di ba, hindi pinagbubulay-bulayan yung salita ng ating Diyos. Sila talaga yung talagang makakaranas. Hindi ko sinasabing na believers ka na hindi ka na makakaranas ng mga kapighatian na sinasabi sa buhay, daranas pa rin tayo yan. Ibig ko lang sabihin, yung iba na lalong hindi pa nakakakilala sa ating Diyos ng lubusan, hindi pa nakakatanggap sa ating Panginoong Hesus na maging Hari, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, sila yung talagang makakaranas din. Saan sila lalapit? Kanino sila tatawag? Sigurado, masasabi nila wala nang pag-asa. Wala na. Hanggang dito na lang. Di ba? Pero kung may kilala silang Diyos, meron silang malalapitan, maihingan ng tulong, hindi sila mawawala ng pag-asa kasi may Diyos silang kilala na alam nilang makapangyarihan, na alam nilang pwedeng lapitan, na alam nilang pwedeng tumulong gano'n man kabigat ang kanilang pinagdadaanan. Kasi may Diyos eh. Kaya anong dapat natin gawin ng mga believers? Tayong mga mananampalataya. I-share natin yung Word of God na ating nababasa, na ating napapakinggan sa mga simbahan na ating dinadaluhan. Yung preaching ng ating mga mahal na pastor, mga mahal nating bishop. Yan yung panghahawakan natin. Tapos babalik-balikan natin yan, babasahin natin kung ano yung binasa, tinuro sa atin. Tapos babalik-balikan natin ito. Tapos hindi lang basta binabasa, i-a-apply natin ito sa ating buhay. Pag na-apply natin ito, isi-share din natin ito. Dahil pag in-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos, kikilos yan. Diba, hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritong nasa sa atin. Siya yung magpapaalala. Siya yung magtuturo sa atin. Pag gumana na yan sa ating buhay, pwede na natin ipatotoo yan. At siguradong gagana yan. Kung meron kang pananampalataya doon sa salita ng Diyos na nabasa mo, na nagtuturo sa iyo, nagbibigay sa iyo ng pag-asa, ng kalakasan ng loob mo, yung pangako ng Diyos, pag isinabuhay mo yan, in-apply mo sa buhay mo, kikilos yan. Dahil may pananampalataya kayo, gagana yan sa ating mga buhay. At yan naman na ikukwento natin sa ibang tao. Para sila din ay lumakas ang loob, magkaroon ng pag-asa, at panghawakan din nila yung salita ng ating Diyos. Di ba po? Yun ang dapat natin gawin. Itong mga sharing natin na to, dapat sinishare din natin ito sa iba. Yung mga nababasa natin, napapag-aralan, napapakinggan natin, isinishare din natin sa iba yan. Para sabay-sabay tayong lalakas ang loob. Para sabay-sabay tayong lalalim yung pananampalataya natin. Yan po yung dapat natin ginagawa. Araw-araw mga kapatid, hindi lang yung pag may problema, may pangangailangan, saka lang sasabihin natin na okay ang pananampalataya ko ngayon. May pinagdadaanan ako, lalapit ako, maniniwala ako. After nun, okay na ang buhay. Meron na uli. Nandun pa ba ulit? Yung init, yung sinasabing pananampalataya natin, o aantayin ulit na makaranas ng hindi maganda sa buhay? Aantayin ulit maging malungkot
dumami yung problema, saka na naman lalapit kay Lord, sasabihin, mayroon akong pananampalataya. Dapat ito'y patuloy ng patuloy. May nararanasan man o wala, dapat tuloy-tuloy yung ating pananampalataya at everyday natin hihingi na dagdagan ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi lang yung minsan, hindi lang once a week, hindi lang once a month, everyday. Kung kinakailangan nga, every hour, every minute ng buhay natin, Lord, dagdagan mo yung aking pananampalataya. Tulungan mo po ako. Dapat ganyan. Ano man, ulitin ko lang, ano man yung tindi ng pinagdadaanan natin, kayang-kaya yan ng Diyos na ayusin, baguhin. Kayang-kaya yan. Pagandahin ng Diyos yung ating buhay. Dahil makapangyarihan ang ating Diyos, dahil mapagmahal ang ating Diyos. Sa Kanya tayo magtiwala. Huwag sa sarili natin lakas. Hindi pwedeng porke matalino ka, may malakas ka ngayon, pang sarili ang iyong iniisip at yung sarili mo ng lakas ang ginagamit mo, dapat hindi. Dapat mas lalong lalapit ka kay Lord kasi may lakas ka na nanggagaling sa Kanya. Dapat mas lalong lalapit ka kay Lord dahil may kaalaman ka, karunungan ka na nagagamit mo sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Galing yan kay Lord. Kaya lalong dapat magpasalamat tayo. Diba? Dapat yun ang ating ginagawa. Araw-araw, lalapit kay sa Lord at magpapasalamat sa Diyos. Araw-araw hihingi ng guidance, protection, at ng dagdagan ang ating pananampalataya sa Diyos upang mas lalo tayong lumalim, upang mas lalo nating maintindihan yung mga salita ng Diyos, yung gustong sabihin sa atin ng Diyos, at malaman natin yung mga plano ng ating Diyos. Yan yung ating isa sa buhay, yan yung ating isi-share sa ibang tao, dahil ang pangako ng Diyos hindi lang sa iyo, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Dahil ang Diyos ang gumawa sa atin, ang Diyos ang nagbigay buhay sa atin at patuloy na nagbibigay ng pagpapala ng buhay sa ating lahat. Kaya alam niyo ba, dahil tayo may kilalang Diyos, syempre may pag-asa tayo, di ba? So habang ang pag-asa natin ay nasa Diyos, mabubuhay tayo. Tandaan po natin, ulitin ko, habang ang pag-asa natin kay Lord ay na kay Lord, ang ating pag-asa, mabubuhay ka. Dahil may buhay ka nga, wala ka namang pag-asa, parang patay ka na din. Pero dahil tayo ay may pag-asa at ang pag-asang yan ay nasa Diyos natin, mabubuhay tayo nakasama ang ating Diyos. Amen po. Napakaganda na naman ang tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid. Isa buhay natin. Sabi nga, ano man ang pinagdadaanan, hindi mawawala ang faith natin. Dahil alam natin, natutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Magtitiwala tayo ng buong puso't kaluluwa sa ating Diyos at hihintayin natin yung kanyang pangako, yung plano niya na maganap sa atin dahil ito'y totoo, ito'y maaasahan at ito'y mangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Dahil labis na nagmamahal ang Diyos sa atin, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa Kanya at hindi na gumawa ng masama, hindi na inisip ang kasalanan kahit kailan. Sumunod sa ating Diyos, naging matuwid ang buhay, pinipilit na talagang maging matuwid na, maging maayos na ang pamumuhay. Hindi yan nakakaligtaan ng Diyos, hindi yan nakakalimutan ng Diyos, hindi nawawala yung tingin ng Diyos sa Kanya. Laging babantayan, poproteksyonan, iingatan ng Diyos ang mga taong totoong sumasampalataya sa Kanya, naniniwala at totoong umaasa sa Kanya. Yan po ay totoong mangyayari ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil tapat ang ating Diyos magpakailanman. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos.
At salamat dahil muli na naman tayo makakalapit sa Kanya, makakapanalangin, magpapasalamat at humingi na kayo ng inyong mga gustong hingin sa Diyos dahil nakahanda ang Diyos na ito ibigay sa atin. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat. Muli ka namin pinupuri dahil marapat lang na purihin at pasalamatan sa aming mga buhay sa lahat ng oras at pagkakataon dahil ikaw ay mabuting Diyos. Salamat, Lord, sa umagang ito na yung gawain na binigay mo po sa amin ngayon ay nagtagumpay na naman. Salamat po at marami na naman kami natutunan, O Diyos, na kami tunay na umasa sa iyo, na huwag mawala yung aming pananampalataya. Dahil hindi ka nagbabago, Lord, sa iyong mga pangako. Tapat ka, Lord God, at totoo ang iyong mga salita. Dahil buhay ka, Lord, kaya buhay din ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa iyong tinuro at sinabi na naman sa amin ngayong umagang ito na magpapatuloy ang iyong pagpapala sa mga taong tapat sa iyo, sa mga taong totoong sumasampalataya sa iyo, Lord. Kaya maraming salamat, Lord, dahil alam ko na patuloy ang biyayang ipagkakaloob mo sa lahat ng tao. Patuloy ang pagpapagaling mo po hanggang sa bumalik na maging malakas na muli ang mga taong may sakit at karamdaman dahil sila'y nagtitiwala sa iyo. Dahil kami nagtitiwala sa iyo. Kaya maraming salamat po sa pag-ayos mo ng bawat buhay at bawat pamilya. Sa pag-ayos mo ng bawat bansa, Lord God. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang bawat bansa. Lalong-lalo na ang bansang pinili mo, O Diyos, ang bansang Israel. Hindi mo rin pababayaan, Lord, ang bansang Pilipinas. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa nagtagumpay na namang gawain ito. Salamat sa pagsama mo na naman sa amin, Lord, ngayong umagang ito. Salamat sa mayamang at makapangyarihan mong salita na nagbabago sa amin, nagtuturo sa amin ng katuwiran. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa protection sa amin araw-araw, Lord. Salamat sa guidance, O God. Salamat po. Dahil alam ko po, naniniwala po ako na magiging maayos ang aming mga buhay at matutupad yung aming mga hinihiling sa iyo, Lord God. Salamat po sa iyong mga plano, Lord God. And I pray na iyong mga plano po sa amin ay iyong ipagkaloob mo na po sa amin. In Jesus' name. Dahil naniniwala kami, Lord God, sa iyong mga plano. Na mas maganda ang iyong plano kaysa sa aming mga plano. Salamat po. Salamat po. Kaya Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Amen, Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos sa atin. Balikan niyo po ulit itong ating pinag-aralan ngayon. At sigurado ko may sasabihin pa sa inyo ang Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.